Tumindi pa ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon kaya naka-alerto na ang mga nasa extended danger zone sakaling itaas ng PHIVOLCS ang alert level 4. Mula po sa Albay, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. VK, mga magagamit na sasakyan para sa mabilis na paglikas ng mga tao ang ipinahanda na ng provincial government ng Albay sakali nga na iakyat sa alert level 4 ang status ng Mayon volcano. Ito ang border control point ng pulisya sa bayan ng Santo Domingo, Albay sa extended danger zone na 7 to 8 kilometers mula sa Bulkang Mayon. Naglatag ng checkpoint para mabilis masabihan at mayalis ang mga nakatira rito sakaling iakyat sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Kapag nasa alert level 4, posible ang pagputok ng bulkan anumang oras at maaaring palawigin ang danger zone sa 10 kilometro o mahigit pa mula sa summit crater. Ang 72 anyo sa Sinilda na nakatira malapit sa border control point, handa raw sakaling palikasin. Siyempre, tanggap. Nakakatakot naman yan. Maraming namatay na sa Mayon na yun. Oh, siyempre, aalis kami. Nag-abiso ang PHIVOLCS kahapon na mula 10 oras ng gabi ng Sabado hanggang bago magtanghali kahapon, tumaas pa ang seismic energy ng Bulkang Mayon. Sabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, posibleng may episode daw ng magma recharge ang Mayon. Bagamat tumigil na ang naobserbahang pagtaas ng seismic energy, posible pa rin na magdulot ito ng pagpapatuloy ng eruptive activity ng bulkan, gaya ng madalas na rock falls at pagdaloy ng uson. Nasa 70,000 residente ang kailangang ilikas kapag inakyat sa alert level 4 ang bulkan. We have to prepare, number one, yung mobility. So we need trucks or any form of vehicle na pwede sa maramihan or sa mga pamilya. Ang bayan ng Malilipot na nasa 6-kilometer danger zone, mayroong 406 families o mahigit 1,500 na individual na evacuees. Sa San Jose Elementary School, nasa 200 pamilya ang nananatili. Sapat daw ang pangailangan pero may mga evacuee nang nagkakasakit. Ang 3 taong gulang na si Nino, nilalagnat at sinisipon, kaya nagpa-check up na sa clinic ng evacuation center. Sa siguro po sa ulan, naaambunan kasi lumalabas. Galing kami sa Kalbayog nung nag-evacuation, maulan na gabi. Yung sa DOH namin, may mga naman sila. Naglalagay sila ng rooms dapat na medyo dapat hindi makahalo din sa mga karamihan ng mga bata. Dapat Ina-isolate sila? Oo. May pagkakataong nawalan ng kuryente sa evacuation center. Mainit kasi siyempre maraming evacuate. So, mainit yung kuryente lang talaga ang problema dito. May mga bata pag mainit nag-iiyakan sila. May inaayos sa Tent City sa bakanting lote sa San Jose para hindi na sana gamitin ng mga evacuee ang paaralan. Wala kaming trabaho ngayon, binigyan kaming trabaho. Kahit paano madagdagan yung income, magkakatulong pa kami sa mga ibang evacuees na malilipat dito. Pero sabi ng alkalde ng Malilipot, dahil sa banta ng LPA, baka hindi pa nila palipatan ang mga tent kahit mabuo na ito. Kanina lang, malakas ang ulan dito sa Albay. Huwag na muna namin ilipat. Doon na muna sila sa mga schools. Dahil pag nandyan sila sa tent, mahihirapan naman sila pag umulan. Vicky, nakatakdangang magpunta dito sa Albay ang GMA Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Yan ang latest mula rito sa Cagsawa Ruins dito sa Daraga, Albay. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sinibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police sa gitna ng gumugulong na investigasyon sa pamamaril ng isang pulis sa 4 na tao, kabilang ang 3 niyang kabaro. Isa sa mga sinisilip na anggulo, pinagkaisahan umano ng mga biktima ang suspect. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sa kuha ng CCTV nitong Biyernes ng gabi, makikita ang pamamaril ng isang lalaki sa isang babae sa reservoir sa Sibulan, Negros Oriental. Ang suspect na isang pulis agad lumabas ng reservoir
at sinundan ng 3 iba pang lalaki na kanya ring mga kabaro, kabilang ang hepe mismo ng Sibulan Police na si Captain Jose Simafranca. Sumakay sila sa pribadong sasakyan na ayon sa PNP pagmamay-ari ng hepe at doon pinatay sa pamamaril ng suspect ang 3 kabaro gamit mismo ang kanyang service firearm. Hinuli po nila, dinisarmahan nila ng caliber 45 ang pagkakamali lang po dahil hindi kinapkapan at hindi po pinusasan. Meron pa po siyang issue siya na Glock 17. At pagdating po nila sa loob, di umano, sila po ay nagtalo-talo at doon po nagsimula yung pamamaril. Sinampahan na ang suspect ng reklamong multiple murder. Patuloy na inaalam ng PNP ang motibo sa pamamaril pero inalis na nila ang anggulong away sa babae ang dahilan ng krimen. Nagsimula pa po yung kanilang inuman sa loob pa lang ng police stations at nagdire-diretso po nila, itinuloy po nila sa nasabing resto bar. Kaya sinasabi po natin, yung pong motive, ina-attribute po nila sa severe intoxication, yung pong suspect sa pamamaril sa civilian. Hinggil sa pamamaril sa mga kabaro, sabi ng pulisya, mayroong nabanggit tungkol dito ang suspect sa kanyang hindi pa pirmadong statement. Meron pong mga report na parang pinagkakaisahan siya ng mga kasamahan niya sa intelligence unit ng nasabing municipal police stations. Yung pong mga biktima, meron po silang reports ng mga derogatory record against po sa suspect po, na kung saan ngayon po ay in-establish kung totoo po o hindi. Nabawi ng mga otoridad ang 2 baril na ginamit sa krimen. Nirelieve sa pwestong Provincial Director ng Negros Oriental Police para bigyang daan ang investigasyong kinasasangkutan ng kanyang mga tauhan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, natangayan ng halos kalahating milyong piso ang isang pamilya ng isang realty service company. Processing fee umano yan para sa alok nitong bagsak presyong bayat lupa na naremata ng Pag-ibig pero walang record ng ahensya kaugnay nito. Pinaimbestigahan yan sa inyong Kapuso Action Man. Isang bahay at lupa sa barangay Buhay na Tubig sa Imus, Cavite. Mula 3.5 million pesos, maaari umanong mabili sa bagsak presyong halagang 1.9 million pesos sa Pag-ibig Fund. Ang 45% diskwento, alok online ng isang realty service company. Isa sa naengganyo ang pamilya ni Jenny, di niya tunay na pangalan. Yung modus operandi nila is nagpo-post sila ng properties ng Pag-ibig na foreclosed. Sobrang mura nga nung binaba. Considering na prime property yun. Gusto namin talaga yung property na yun, second property para gawing rental. Hindi nagdalawang isip magbayad ng halos kalahating milyong pisong processing fee ang pamilya noong Hulyo 2024. Lalo't tiniyak ng kumpanya na may tinatawag silang contact processor na nagtatrabaho umano sa Pag-ibig Fund. Meron siyang mga tao doon. Tapos, kwento na nga niya na under the table to, mabibigyan niya daw kami ng property na bago pa daw mapunta sa foreclose, nasa kanila na. Kaya naipopost na nila yung property. Bayad yun sa services nila, hindi pa yun yung down payment sa bahay. Kasi yung down payment sa bahay, mangyayari yun pag na-approve na siya ng Pag-ibig, pag may notice of award na kami. Nagsimulang magduda ang pamilya ng Follow-up kami ng follow-up all throughout, parang 1 year. Never siya nagbibigay ng update. Ang lagi niyang sinasabi, tatanungin po namin yung processor. Sobrang sakit kasi pinaghirapan mo yun eh. Kasi tinipid-tipid mo yung sarili mo. Kasi may goal ka. Tapos biglang mawawala na lang dahil niloko ka. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Pag-ibig Fund. Sa isinagawa nilang verification, walang record na nagpapakitang nagsumite ng bid o purchase offer ang inirereklamong realty service company sa ilalim ng opisyal na online public auction o negotiated sale ng ahensya. Nagpaalala ang ahensya sa publiko na wala silang accredited o otorisadong realty company, broker, ahente o anumang third party na pinagigintulutang mag-alok, magbenta o mag-asikaso ng pagbili ng kanilang acquired assets. Inaalok at mabibili lamang ang Pag-ibig Fund acquired assets sa pamamagitan ng kanilang online public auction system na matatagpuan sa kanilang opisyal na website. Kung may individual o kumpanyang nag-aalok ng magbenta o humingi ng kabayaran kapalit ng Pag-ibig Fund acquired assets, ipagbigay alam lamang sa ahensya. Sa ngayon ay nakapagsampara ng kasong syndicated estafa ang pamilya ni Jenny. Sinubukan namin kunin ang panig ng realty service company pero
tumanggi silang magbigay ng pakayag. Sa korte na lang daw nila kakarapin ang reklamo. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Maraming Pilipino pa rin ang naniniwala na mapaparusahan ng mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang sangkot sa maanumalyang flood control projects, bagaman mas konti kumpara noong Setyembre. Sa December 2025, nationwide survey ng Pulse Asia sa flood control project scandal, 59% ang nagsabing tiwala silang mapaparusahan ng mga sangkot na opisyal. 28% ang may agam-agam o hindi makapagsabi kung mapaparusahan o hindi, habang 13% ang nagsabi na hindi mapaparusahan ng guilty government officials. Kung ikukumpara sa naging resulta ng survey noong September 2025, bumaba ng 12 percentage points ang mga naniniwalang mapaparusahan ng mga sangkot sa anomalya. 1,200 representative adults na edad 18 pataas ang in-interview para sa survey na ginawa noong December 12 hanggang 15, 2025. Meron itong error margin na plus-minus 2.8% at confidence level na 95%. Hinold up ang isang babaeng delivery rider sa Digos, Davao del Sur at nahuli kampuyan. Sa kuha ng CCTV nung Biyernes, hagip ang paghinto ng riding in tandem sa tapat ng isang gate, sabay tutok ng baril sa delivery rider. Bumaba ang angkas na suspect at kinapkapan ng biktima para makuha ang pera nito. Hinablot pa ng suspect ang belt bag ng rider na naglalaman ng halos 13,000 piso. Patuloy na tinutugis ang mga salarin. May paalala ang Meralco matapos malapnos ang isang lalaki dahil sa tangkang pagnanakaw ng kable ng kuryente sa Quezon City. 8,000 bahay din ang nawala ng kuryente. Nakatutok si Mariz Umali. Halos malapnos ang buong katawan ng 37 anyos na lalaking ito matapos magtangkang magnakaw ng mga kable ng kuryente sa North Diversion Road, Quezon City nitong January 4. Kasi nilalagari niya po yung power cable and then yun nga, nagkaroon po ng flashover. Yung kanya pong tinutungtungang puno, no, nahulog po no, yung suspect. Critical noon ang kanyang lagay pero bumubuti na raw ang kanyang kondisyon ngayon sa ospital. Talaga pong napakalaki ng sunog ng katawan ng tao. Di pa raw masabihan ng pamilya ng lalaki dahil paiba-iba ang address na sinasabi niya sa mga kinauukulan. Pero kahit makalabas na raw siya sa ospital, hindi pa rin daw siya makaliligtas sa pananagutan. Mag-combine kami kung paano namin siya ipakukulong. Sabi ng Meralco, halos 8,000 customer ang naapektuhan dahil sa ginawa ng suspect. 2 sirkito po ang apektado, yung isang circuit serving 6,000 customers. At yung ikalawang sirkito naman po ay 2,000 customers for a total of 8,000. Ang Meralco crew po ay rumesponde kaagad-agad at nakumpleto naman po ang repair no, ng facilities na affected, restoring power service within 4 hours. Nitong 2025, nakapagtala raw ang Meralco ng 285 na insidente ng pagnanakaw ng mga pasilidad nito, kabilang ang mga kable ng kuryente. 4 sa mga kasong ito ang nagresulta sa aksidente o pinsala sa katawan ng mga suspect. Paalala ng Meralco, mahigpit na ipinagbabawal ang pagnanakaw ng mga kable at iba pang pasilidad ng kuryente dahil paglabag ito sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity Pilferage Act, na may parusang 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at multang hindi bababa sa 50,000 pesos. Hinikayat ang mga customer na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa pamamagitan ng My Meralco app o kanilang mga social media pages. Nag-anunsyo naman ang Meralco ng panibagong bawas singil na 16.37 centavos kada kilowatt-hour sa kuryente ngayong Enero. Nangangahulugan nito ng bawas singil na 33 pesos para sa mga customer na may karaniwang konsumo na 200 kilowatt-hour kada buwan, 49 pesos naman para sa isang 300 kilowatt-hour user. There was adequate supply and lower demand because of the cooler season and the holidays,
Kaya bumaba din yung reserve market prices. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Bukod sa mga nasirang tahanan at eskwelahan, bakas din ang epekto ng pagyanig sa mga kabataan sa Mindanao. Nabalot pa rin ng takot. Ngayong bagong taon, hangad natin na maghatid ng ngiti at pag-asa sa kanilang lugar sa ilalim ng Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Tuloy ang operasyon ng GMA Kapuso Foundation kahit pa nagkaroon doon ng panibagong pagyanig. Hindi pa rin nabubura sa mga taga-Caraga, Davao Oriental ang bangungot ng magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa kanilang lugar noong Oktubre. Kaya sa tuwing may hinang lindol or aftershock, muling bumabalik ang takot ni Teacher Grace at ng kanyang mga estudyante. Yung kinder ko, nag-iiyak na sila, pumunta sa akin, yumakap sa akin. Pagdating namin dito sa labas, yung mga bata ko is walang tsinelas, walang bag. Sa lakas nga ng lindol, nawasak ang kanilang silid-aralan. Kaya sa stage ng kanilang maliit na covered court muna nagkaklase ang mga estudyante. Para kahit papaano'y maibsa ng bigat ng kanilang nararamdaman. Nagtungo sa kanilang lugar ang GMA Kapuso Foundation noong nakaraang Miyerkules para maghatid ng mga regalo ngayong bagong taon sa mga batang naapektuhan ng lindol. Pero sa kalagitnaan ng kanilang distribusyon, muling yumanig ang 6.4 magnitude na lindol. Mabuti na lang ligtas ang lahat. Yung DepEd po, nagbigay ng mga psychosocial sa mga bata, sa mga guro, kung paano i-handle ang mga ganitong sitwasyon. Ang kanilang takot, napalitan naman ng mga ngiti. Matapos matanggap ang mga regalo nating bag na may lamang pagkain at laruan. GMA Kapuso Foundation, maraming salamat dahil nakita namin kung gaano sila kasaya. Maraming salamat sa Ronald McDonald House Charities Philippines sa pakikiisa sa ating proyekto. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lawolier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, posibleng mabuo ang unang bagyo ng 2026 ngayong linggo. Ayon po yan sa Pag-asa. Sa inilabas na forecast para sa linggong ito, posibleng may mabuong low pressure area sa may silangan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, sa kalagitnaan ng linggo nakikitang lalapit yan sa northeastern Mindanao, eastern Visayas at Bicol region. Bago ito mag-recurve o lumihis ng direksyon, mataas din ang tsansa nitong maging bagyo at sakaling matuloy ay papangalan ng Ada, ang unang bagyo ng taon. Sa ngayon ay hindi pa nabubuo ang LPA pero patuloy na umantabay sa mga susunod na updates tungkol diyan. Amihan, easterlies at shear line pa rin ang makaka-apekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Caraga at Davao Region. Magtutuloy-tuloyan sa hapon at posibleng may malalakas sa Northern Luzon. May mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at mas malaking bahagi ng Mindanao, kasama na ang Northern Mindanao at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, hindi inaalis ang posibilidad na may panandaliang pag-ulan sa ilang lungsod, lalo na bandang tanghali o hapon. Patay ang isang bata nang mahagip ng humaharurot na kotse habang tumatawid sa pedestrian lane. Nakatutok si JP Soriano. Viral ang CCTV video na ito nakuha sa South Road National Highway sa barangay na Busdod, Pinamalayan Oriental, Mindoro kahapon. Makikita ang batang lalaki na patawid sa pedestrian lane. Nang nakitang paparating ang isang truck, umatras siya. Huminto ang truck at patakbong tumawid ang bata. Pero sa sumunod na lane, may paparating na humaharurot na sasakyan at nahagip ang bata. Ang batang nahagip ng pulang sasakyan ay ang 11 taong gulang na si Don Rafael Linga o Raf-Raf.
Nadala si Rafraf sa ospital pero sa tindi ng pagbundol, agad ring binawian ng buhay. Ang ina ni Rafraf na isang OFW, bumabiyahe ngayon pa Oriental Mindoro galing Dubai. Nasaid na raw ang luha niya simula nang malaman ang trahedyang sinapit ng nag-iisang anak. Yung sagot nila kung ano yung nangyari, yun lang ang gustong malaman. Pero alam ko, naramdam ko na sa GP, wala na yung anak ko, patay na yung anak ko. Yun lang yung ramdam ko. Pero gusto ko malaman anong nangyari, nasan siya noon. Tapos, tinawagan ko po ulit yung sister-in-law ko, sabi, isi-send daw po sa akin yung CCTV. Gaya ng maraming OFW, tiniis ni Monica ang mawalay kay Rafraf para makaipon at mabigyan ng mas magandang buhay ang anak. Ang kanyang ina na lola ni Rafraf ang nag-aalaga sa anak. May tumigil na bakit hindi man lang niya naisip na mag-slow down. Nag-overtake po siya. Ang lakas ng bunggo niya sa anak ko, tumilapon yung anak ko. Ang layo ng pinagtapunan ng anak ko. Wala ng dugong, halos dugong lumabas kasi internal lahat ng ang injury ng anak ko. Mabait, honor student na magaling sa math si Rafraf. Nakaschedule na talaga ang pagbalik ni Monica sa Pilipinas sa graduation ni Rafraf. Pero surprise daw sana ito. Ipinadala pa raw sa kanya ng kanyang nanay ang litrato ng isang bote na may ipon ni Rafraf. Yung anak ko nasa kabaong na. Yung pangarap kong uuwi ako sana sa graduation niya o sa birthday niya. Hindi, umuwi ako dahil patay siya. Hindi sa graduation niya, hindi sa birthday niya dahil patay siya. Ang lokal na pamahalaan ng Pinamalayan Oriental Mindoro, ipinag-utos na sa pulisya ang agarang paglutas sa kaso at pagbibigay ng hustisya kay Rafraf. Pinapupunta ng LTO ang may-ari at driver ng sasakyan sa kanilang tanggapan sa January 16 para pagpaliwanagin. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng driver at ipinapasurrender ito. Isa na ilalim na rin sa alarm ang sasakyan habang ginagawa ang investigasyon. Nasa kustudiya ng pulis ang driver ng pickup. Hindi pa nagbibigay ng pahayag o anumang update ang Pinamalayan Police kaugnay sa kasong ito. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang abala ang matinding traffic sa marami. Minsan nauuwi pa yan sa init ulo, kaya tumataas ang kaso ng road rage sa bansa. Sa Dubai, pinag-aaralang solusyon ang mga air taxi. Tara, let's change the game! Kung hindi mo pa nahanap ang iyong forever sa pag-ibig, may forever naman sa traffic. Sa 2024 World Ranking ng TomTom, isang navigation at mapping tech company. Rank 14 ang Manila sa buong mundo pagdating sa tagal ng travel time kung saan 127 hours kada taon ang nawawala sa motorista. Nakaipit lang sa traffic. Pangwalo naman ang Davao City na 136 hours ang nawawalang oras sa traffic kada taon. Minsan mapapaisip ka na lang, baka naman pwedeng lumipad na lang from point A to B. Malapit na yan dahil may isang air taxi na dinevelop at inaasahang lilipad para sa publiko ngayong taon. Yan ang eVTOL o All-Electric Vertical Takeoff and Landing. Dinevelop ng isang US-based aviation company. The ambition ultimately is to solve you, to solve me, to save everybody around the world valuable time as they're moving from point A to point B around the world. But while doing that, also being conscious of the environment. Pataas o vertical ang takeoff nito tulad ng isang helicopter. Pag naman nasa himpapawid na, pag-transition ito into wing flight tulad naman ng isang eroplano. Dahil electric, eco-friendly ito at walang direct emissions. Mas tahimik din kumpara sa mga tradisyonal na helicopter. Ang pinaka-notable sa design nito, ang 6 na tilting propellers na gawa sa carbon fiber. Depende sa posisyon ng propellers. Aangat ito o aabante. Kaya nitong magsakay ng 4 na pasahero kasama ang kanilang mga bagahe. May maximum speed ito na 200 miles per hour.
From the design of the aircraft itself to the design of how it interacts and flies in the airspace has safety in mind. It was designed so that it has triple and multiple redundancies across the board to make sure that no failure, single point of failure in the aircraft is in any way jeopardizing any passenger. 10 years in the making na ang air taxi na ito na dumaan sa 30,000 miles ng test flights para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at ma-meet ang mahigpit na safety standards ng Federal Aviation Administration. Inaasahan ang full commercial service nito sa Dubai ngayong taon, kung saan mabubuk ang flights via app ala ride sharing. There you have it mga kapuso, isang eco-friendly at mas efficient na access sa air transport na handang baguhin ang paraan natin ng pagbiyahe. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!